Hello updaters and welcome to my podcast Updated with Nelson Canlas. Naku, unexpected yan ang love life niya nung huli ko siyang nakausap dito at pinakilig niya tayo sa kwento kung paano siya nag-fall sa manliligaw pa lang niya noong si Paul Salas. Na Paul kay Paul. Oh, alam niyo na ang tinutukoy ko ang host ng pinakabagong cooking talk show na Lutong Bahay, my very good friend, Mikey Quintos. Hi everyone! Hello sa mga listeners. It's been a while na. Pero naalala ko bigla, ngayon pala yung pinagchikahan natin the last time here. Pero it's good to be back here and at least marami akong baon ngayon. Before anything else, congratulations. Sabi ko nga sa'yo, napanood ko, talagang inabangan ko yung first episode mo with Ruru. At talagang sabi ko talaga dito, ay nako, legit na talk show host ito. Thank you. Exciting so far. Pilot week pa lang, second week na kami ngayon. Pero ang hirap ko yan nung tatagapin ng mga reaction so far. Parang pag may narinig akong magandang feedback, kailangan kong paulit-ulitin kay Paul. Kailangan mo ng taga-suporta, Oo, na parang, totoo ba to? Totoong buhay ba to? Mm-hmm. I mean, ting ba ako na naghihirap ako? Parang kailangan niya akong ipa-feel sa akin na totoo to. Pero, tatanungin kita, Mikey, kasi ako, as a podcaster, as a talk show host, as a reporter, I mean, trabaho ko na yun na magtanong, yung tanggapin yung mga sagot ng mga artista. Pero ikaw kasi artista ka na nagtatanong sa mga artista din. Hindi ba mahirap yun? Kasi parang binubuking mo sila Ewan ko Kuya Nelson. So far nakikita kong na-enjoy ko kasi yun Di ko alam kung napansin mo yun like before sa mga interview sa akin. But I really enjoy good conversations. Nabobore ako sa small talk. Medyo trade ko yun. Nabobore ako sa small talk. Ayoko ng small talk. Gusto ko, diretso tayo sa malalim. Curious ako sa tipo. Diba? Boring stuff. Sayang oras. Like, I don't like that. Like, yung short time, one of the most valuable things we have is time naman natin Time. Like, yung oras na, yung moments na meron ka sa mga taong nakakasama mo sa trabaho, sa labas, kahit sandali lang yan, yung coffee break mo with a friend, yung ilang minuto na yun, might as well use those like valuable minutes with conversations na may impact talaga. If I can be that one friend to someone na makikinig dun sa few minutes na yun to lighten your mood up, tatanggapin ko yung ibubuhos mong pagka-bad trip para lang mas maging better yung day mo. You know, like, it's always been an interest of mine to connect with people. It makes me feel alive. And dito sa Lutong Bahay, sobrang saya na nagagamit ko yun. As in, na-explore ko yung mga kaya kong gawin as an artist. And how can I use that skill professionally? And bawat episode, iba yung pakiramdam. Kasi syempre, iba-ibang guest. So, ang daming nagugulat ako na kwento sa mga guest na, ito pala storya niya. Oh my God. Like, ang dami kong natututunan. Pero enjoy, promise. Kaya nasa nag-i-enjoy. Kasi, the reason why I'm asking that is parang ako kasi, ang tingin ko kasi sa mga artista, interviewing another artista is parang meron kayong some unspoken code na parang, uy, don't worry, I got your back. Parang ganon. May mga sikretong hindi pwedeng pag-usapan. So parang paano mong minamaniobra yun? Kasi, di ba, katulad ngayon kay Ruru, for example, nahalungkat mo pa talaga yung niligawan niya si Barbie, ha? For sure naman, Kuya Nelson, as a host, alam mo to, unang-unang responsibilidad natin bilang host is to make our guests feel safe. Yes. Sin,
syempre, paano sila sasagot ng maayos kung hindi nila na-feel na nasa safe environment sila? Or, yun nga, yung sabi mo, yung I got you. And, naalala ko lang kayo na, so na, may sila, Ate Ana, yung Ana Fileo, may acting mentor, si Yani din, Yuzon, yung mga nagturo sa akin, yung mga talagang nagbigay sa akin ng mga breakthrough bilang actress. May common things silang sinabi na nagulat ako dati, na parang di ko napansin dati sa sarili ko. Sinabi nila sa akin, magkahiwalay na situation na sure ako hindi nila pinag-usapan. Tinanong ko kung pinag-usapan nila. Kasi same nga silang sinabi na they both said I'm a really strong empath daw. And that's a strength of mine as an actress. Na parang, ngayon naman, nung sinimulan nila akong maging aware dun sa pagiging empath ko nga, so mas pinapansin ko na sa sarili ko, na yung pakikiramdam ko nga, baka mas malakas kumpara sa ibang, yung normal, yung average, you know, yung, I saw eventually that it can also be a curse. Like, hindi lang siya blessing. Like, That yes, is it's a true. blessing. I agree. Okay, like minsan, nung hindi pa ako aware, kaya pala minsan may mga, ang bilis ko ma-distract. Kasi, kahit hindi ako nakatingin, nararamdaman ko yung pagka-bad trip ng isang tao dun sa kabilang dulo ng kwarto. Ganun kalakas na, kahit tahimik siya, hindi siya maingay, nararamdaman ng katawan ko na may negative vibes dun. Ganun, na parang, so that's what I mean by it becoming also a curse and a blessing. But, ngayon, na parang, yun, that was before I was aware. Yung pagiging curse. Nung sinimulan ko nga na mas alam ko na siya, mas eventually, mas natutunan kong gamitin. Magko-comment lang ako I know you have had your share of comments on social media, of course yung mga friends mo. You know, ang biggest strength mo doon sa nung nag-i-interview ka is hindi ka lang empath but you're also hungry doon sa sasabihin ng tao. And that's your best asset. That is your best asset. Yung parang sabihin mo sa akin kahit ano, gusto ko yan. Thank you. Wow. Grabe. Napakagaling na host. Uy, grabe ka naman sa magaling. Ako may question naman sa'yo. Naging host! Go! May sa hosting career mo, may time ba na nag-guilty ka na sa tinanong mo? Madami. How do you handle those moments? After the interview, wag kang mahiya or wag kang matakot to say sorry. Ay, oo. Kasi ano yun na parang in-expose niya yung sarili niya na hindi mo naman ini-expect. Example, I'll give you an example. I had an interview with Bea Alonzo recently at nadula siya sa naging relasyon niya before na hindi ko ini-expect. Bigla niya sinagot, hindi ako nakipag-break Tapos, okay, so since sinabi niya yun, so follow up na ako. Hanggang tuloy-tuloy na. We both did not expect that. Pero I think Bea can attest to this na after the interview, talagang sabi ko sa kanya, Bea, I'm really sorry, but you know, what's out is out. And na-appreciate nila yon. At saka yung pagiging safe nila sa'yo does not end dun sa interview. Even after. Kasi sabi ko nga sa'yo, marami ka nang shinare sa akin Diba? Meron akong gentleman's word na pag Kuya Nelson, walang lalabas dyan And iintayin kita. I'm sure darating yung time na sabihin mo sa akin, Kuya Nelson, okay na yan. Game na yan. Going back to your question, marami na akong nag-guilty ako. Pero I kept the friendships dun sa mga na-interview ko by making them feel safe even after the interview. Yun. Yung feeling ko, take care of the respect pa rin. Yes. Because, di ba, ang gusto nating ilabas sa interview, hindi naman yung truth lang. Ang gusto nating ilabas sa interview is the human side of the person. And I think that's why Lutong Bahay is a really good concept before kami mag-start mag-shoot. Yung idea ng kami yung pupunta sa bahay ng mga
TV personality na to ng mga artista o mga vloggers, and you basically let them in your sacred place. It's your home. Doon nangyayari yung mga pinaka-importanting moments ng buhay mo. I mean, in your personal life. But you let the cameras in. Pinapasok mo yung mga kapitbahay mo, basically. Yung lahat. And para sa mga viewers natin na sanay makita yung mga artista na nakaayos, all glammed up, working, all the glitz and glam and everything, this show is a good platform to really humanize them. If this show can be the platform for people to be comforted sa hapon at mabusog yung mga puso at mga chan nila sa mga recipe namin, wow, I mean, it's such an honor and a privilege. I have a confession to make, ha. Ayokong ako lang, this is just a personal take. Okay. Ayokong pumupunta sa bahay ng artista at magi-interview ako doon. Why? Kasi parang ang feeling ko, sobrang intrusion. Talaga? O kasi ang tingin ko sa bahay ng artista is parang your sanctuary, 'di ba? Yung place na pwede mong pagtaguan. Tapos papasok ako doon, tapos tatanungin pa kita ng mga hard-hitting questions. Na, 'di ba? Naano nga ako so far yung journey ko. Naalala ko, kakasabi lang yan actually ng last ni Ate Nadine. Monte, as in, shinare niya, unang nagme-makeup pa lang kami pagdating namin sa house niya. Unang sinabi niya sa akin, parang, is it okay that I'm sharing this? I hope it's okay. Basta parang shinare niya na ang dami na daw nag-try, like mag-inquire, but she feels that way too. Like the same with you. And I respect that. I do also. Kaya sometimes may episode din kami na studio, yung mga pero sinishare pa rin nila yung recipes na galing sa bahay nila. Let's lutong bahay pa rin nila. And that's okay because we totally respect yun. Yung decision pa rin ng artist yun. Pero yun nga, going back to what I was sharing with Ate Nadine. So like siguro mga 5-6 hours later, tinanong ko siya, bakit ka nga pumayag ate? Yun totoo. Anong nagpa-game sa'yo? Kung yung ibang inquiries hinindian mo, pero itong lutong bahay, pumayag ka. Tapos ang sabi niya reason, na nung Christmas ID shoot, nakapag-usap daw kasi kami. May connection kayo. Oo. Yes. Parang, yun daw yung nagpa-game sa kanya. Tapos, Kuya Nelson, pressure yung na-feel ko. Na parang, Yes, totoo yan. Totoo yan. so, ganun kalaki yung like, parang responsibility ko with this show. Like, oh my gosh. Parang buwa yung na-magnify yung mata ko dun sa moment na yun. May takot, may pero yung takot na, okay, yung pa-demure bigla. No, because the last thing we want to be is an intrusive person. Exactly. Although hindi ko siya pinilit, hindi ko siya kinonvince. Sabi lang niya, nung nagkwentuhan kami, yun daw yung nagpa-help sa kanyang mag-decide. Sa kanila ng husband niya, they really talked about it. Kaya siguro pa ulit-ulit ako, like every time before I leave their house, I hope you enjoyed po. Parang, I make it a point when I go to their homes. Pagtapak ko pa lang sa gate, ang goal ko, mag-enjoy yung guest sa episode. That's my number one goal. Alam mo, I'll give you another tip. Let's go. Pag pinapayagan ka na nila sa ganyan, like parang, Mikey, pwede ka pumunta sa bahay namin. The first thing I ask the artista is, anong parts ng bahay nyo lang ang pwedeng makita? Hindi ako mag-aano doon sa camera na, dito, tignan mo to, dito, kunan mo to. Respeto yun ang privacy, of course. Kailangan pareho tayong nakakaintindi kung ano ang boundary and kung ano yung and try not to cross that. Pero kung halimbawa, ikaw yung interview ko and you cross that, ikaw yung nagbigay sa akin, thank you. Pero I would not say safe side, pero nandun ako dun sa agreed boundary. I think it all falls under respect naman. Yes, Basically, respeto. So, magaling naman dyan mga Pinoy, di ba? Hindi lahat.
Gusto ko mag-stay hopeful. Hindi lahat. Alam mo yan, like, Totoo naman. marami ka ng interviews na feeling mo na bastos ka. Totoo naman. Pero I try not to take, yung ganong moments I try not to take it personally, Kuya Nelson. Parang pag naramdaman ko yun, niisip ko lagi, baka hindi siya okay. Baka may pinagdadaanan. Parang, it's more about that person kesa sa akin. No, kasi alam mo, ako naniniwala kasi ko na yung mga artista are public figures, not public properties. Ganda naman. Kasi, di ba, pag figure ka, tinitingala ka, binibili ko yung produkto mo, tinatangkilik kita, you're a figure. Pero hindi mo bibigay sa akin yung 100%. Kasi, di ba, hindi ko naman binili yung buong buhay mo eh. Hindi ko naman binili yung buong kaluluwa mo eh. Di ba? Na hindi kita property. Agree to that. Pero, aminin mo, I think I want to bring our conversation lang to how fulfilling it is pa rin. May risk kasi. Bawat tanong naman may risk. Like, bawat conversation may risk. I think that's why maganda nga na nagdi-disclaimer ka. O yun yung sabi mo, ano yung term mo kanina? Nag-ubusina. Pero ito lang masasabi ko, Mikey. You are on the right track. Wow, thank you. You really? you know respect, you know boundaries, and sabi ko nga kanina na empath ka at nakikinig ka. Those are the qualities na hinahanap ko sa isang interviewer. Wow, thank you. Hindi ko in-expect. Kaya nasa naminin mo, magkaibigan naman tayo. Times nung nakita mo ako nung bagong salta ako sa showbiz. Oo Expect naman. magiging host ako. Hindi talaga. Hindi. Kasi alam ko magaling ka lang umarte. Ganon. Cute. Nagkagalingan ka pala sa akin. Oo naman. Iba kasing skill yung acting, ibang skill yung conversation. Iba yun eh. 'Di ba? Parang hindi mo naman kasi if you're just acting the part na nag-i-interview ka, it's going to show. Alam natin yun. Express ng emosyon yung acting, yung focus eh. Pwede kang maging magaling sa pag-express ng emosyon mo, pero hindi ka magaling mag-communicate verbally. That is correct. Yan na pwedeng maging strength yung pag-express sa mata, sa galaw, sa emosyon. Yun naman yung kailangan sa acting eh. Pero yun nga, hindi ka magaling magsalita. Aaral naman. Ako honestly, minsan gano'n. Lalo na yung pinakadelikado sa lutong bahay. Yung kitchen derogate. Kasi medyo, I would say, medyo sometimes, sadya na yung segment na yun, incriminating yung questions. Kasi, yung kaya nga siya truth or dare, by choice, hindi sumagot yung guest. Get? But sometimes the questions when I read it sa script namin or yung choices, gusto ko i-rearrange ng onte or i-reword ng onte. Yes. You should do that. Para lang mas para mas smooth or mas hindi yung ganong reaction, ano ba yan? Hindi nakakaganon. Yes. Parati mong isipin, Mikey, yung mga guide questions mo lang yan. You can always, and I would suggest you go off script all the time based on your emotions, based do sa nakukuha mong energy, yung mga ganyan. Hindi naman ako consider sa papel at nasusulat sa papel ng script. Yung mood, yung dynamics yun ng araw na yun eh. I mean, kahit matagal na kaibigan mo na yung ini-interview mo. Like, totoo yun. Yun, and-expect mo bang mapupunta dito usapan natin today? I mean, right now, that's the example. Kasi di ba, the night before, sulat ka ng sulat ng mga questions. Ito tatanong ko kay ito tatanong ko. Pero nung nakaharap mo na siya, wait, may opportunity pala to ask this. So, yun. Iba na yung kurso na pupuntahan nyo. I would always remind myself, and before we start the taping, we would pray. And isasama ko sa prayers yung pag-thank you kay Lord sa talents na binigay niya sa aming lahat and for gathering us dun sa taping. And really guide us by using that. Because, I don't know, pag ina-add ko yun sa prayer, may effect siya sa akin na mas nagtitiwala ako sa gut feeling ko throughout the day. Kapag
nasasama yun sa prayer. So parang mas matapang akong kahit sinesenyasan ako minsan na ito yung question. Minsan may whiteboard ito. Effort sa akin na anong papakain ko yun? Or yung nasa tiyan ko na sinasabi na ito yung tanong eh. Follow your gut. So, minsan, i-explain kayo na, okay, wait, ito muna, tapos promise yan, next. Teka muna, let's get personal, Micaela. Ito namang si Paul Salas, ano bang nabibigay nito sa yung inspirasyon or support ngayong bagong chapter to ng buhay mo eh? Alam mo ba, Kuya Nas, nung nakita niya yung trailer ng Lutong Bahay, umiyak! Totoo? Aww. Umiyak. Kasi parang, alam niya yung journey ko, na yung, I told you about it earlier a bit, na parang medyo napunta ako sa depression, na sinisi ko yung sarili, bakit matagal akong walang work. Natutunan ko kung gaano ko kamahal yung acting, and how hindi ko siya kaya bitawan because nadidistract ako trying to force myself to focus on something I don't really want to do right now. Parang ganon. Kapag pinipilit mo ang isang bagay, okay, I'm gonna try to make it simple in a few words. That whole time, that whole journey, Paul saw the hard part before I learned na kailangan ko lang unang magtiwala talaga muna kay Lord. Kasi kapag masyado kong tinitake control lahat sa life ko, I will never be happy. Like, kapag ako lang lahat, nagpaplano, gumagalaw, tapos di ko siya sinasali, hindi ako tumatakbo kay Lord, I will never be happy. So before I realized that, he saw the dark side, and I think that's what made him cry watching the trailer for Lutong Bahay, because he know itong past 2 years kasi, honestly, Kuya Nelson, tagal kong natenga din. Yung muling project ko was The Right One pa. The Right One na ended ng mga March 2023. Ito yung, alam mo, grabe talaga si Lord, Kuya Nelson. Kasi during nung break na yun, a year and a half, honestly, medyo nalungkot ako. Umabot ako sa almost depressed or baka in denial na depressed. Na dinout ko sarili ko, sinisi ko sarili ko na naging chubby ako kaya wala akong work, gano'n. Ikaw kasi kain ka ng kain, Mikey, gano'n. Yun yung naging effect sa akin. But I got tired of it. Kaya pinalitan ko yung mindset ko. And nung nag-change yun, unang ginawa ko, nag-request ako sa Sparkle ng workshops. Yung public speaking workshops, which is tinuturuan kaming arrange ng thoughts namin, and paano magsalita, paano mag-communicate better, and I really enjoyed it. Tapos, nung nag-workshops kami, Kuya Nelson, sabi ko, sana may magkaroon ng opportunity na makapag-host ako kahit lang, guest host sa TikTok Clock or AOS, gano'n. Magamit ko lang yung mga natututunan ko sa workshop ulit. Ay, dito, nung pagpasok ko dun sa during that break, kasi I really enjoyed it nga, biglang pumasok tong Lutong Bahay. Tapos, grabe, tapos hosting job, tapos, grabe si Lord. Grabe, like, feeling ko siya yung pasok sa utak ko ng, tama na yung pagiging malungkot dyan. Galaw. Tapos, idea sa akin na mag-aral ka mag-hosting. Hindi, at saka you will realize na yung mga panahon na wala kang ginagawa, pine-prepare ka pala for something big. Exactly. Like, maybe I was meant to be in rest. Like, maybe yun yung plan niya. I am where I'm supposed to be right now. Like, I'm in the preparation stage, like you said, na pinaprepare niya ako. May gusto pa siyang matutunan ko bago niya ibigay sa akin yung blessings na pinlano niya for me. And I truly believe na totoo yun. Yeah. Success story eh. A few months back pa, I lost my lola. I mean, yung timing ng lahat,
I can say my lola, nanay was my number one fan. Tapos siya yung tagaluto ng lutong bahay sa bahay namin. So, homage din pala to para sa lola mo. Oo, sana sa may part sa akin na feeling ko regalo niya yung show. Amen. That is true. Feeling ko nagbigay. Di ko alam, naginip ako. Tapos pagising ko, na-feel ko, may feeling ng hug niya. Parang parang may nagsabi sa akin na galingan mo, Mikey, gift ko yan sa'yo. Parang ganon. Kasi grabe yung naniniwala ako dyan, sa ganyan, sa totoo lang. First time kong mawalan ng sobrang close sa akin eh. So, first time ko palang na-experience yun. Grabe yun Kuya Nelson. Kasi alam mo, okay, I'm trying to keep it short. Pero nung 1 week na kakamatay lang ng lola ko, may mga inaayos siya na mga matatagal lang problema sa mga family members. Like sa aming magpipinsan, mga kapatid ko. Sa pinsan ko, mortgage nila na 2 years ng problema, binabayaran nila kahit hindi na kailangan bayaran. So, ganong klase. Tapos naayos dun sa week ng namatay lola ko. Nasa wake kami, naayos yun. And then my sister, may naayos na big problem sa school din. Tapos, nainggit ako. Parang dahil nangyayari yun sa kanila, lagi kong binubulong sa lola ko na, Nay, paramdam ka din sa akin ha. Nay, ako din ha. Although wala akong pinagdadasal sa kanya na specific thing, wala akong hinihinging, Nay, eto gusto ko ha. Like, ang akin, paramdam ka din, may ayusin ka din sa buhay ko ha. Dun ko na feel yun yung inayos niya. Binigyan niya ako ulit ng show at binigyan niya ako ng confidence ulit. Binigyan niya ako ng chance to grow. And most importantly, binigyan niya ako ng reason tumakbo ulit kay Lord. And hingin yung help ni Lord. Kasi hindi ko harapin yung pain of losing her. Ayun. Maganda yung may pinuntahan kahit papaano yung grief mo. It's a gift. It's a gift. I choose to see the goodness in all of that chaos. I-guest mo ba si Paul? Sana. Pero sana wait lang kasi hindi ako pumipili. I mean, magpe-petition ba ako? Magpetition ka. Petition ako. Oo. Kasi alam mo gusto kong marinig yung usapan ninyong dalawa. Iba yung pag ikaw nag-i-interview kay Paul eh. Iba. Syempre, di ba? Feeling ko maraming lalabas na magugulat yung mga tao. Kulang feeling ko. Kailangan dalawa. Feeling ko. Sa birthday, kung pwede, birthday ko. My birthday is coming up this December. Baka pwedeng i-guest si Paul kasi parang meron siyang open-ended dun sa huling interview niya eh, na parang napag-uusapan nyo daw ang marriage. Ay, talaga? Oo, napapagbiruan nyo daw, parang ganon. Totoo ba yun? Joke na, oo. Pero alam mo, may update dyan. Wait lang, meron. It was just recently. Talaga umiral yung pagiging marites ko, di ba? Meron. Hindi lang, kasi just recently. Hindi naman, wala pa. Wala pang sing-sing. Pero, yung usapan lang. Yung update lang naman at yung upgrade, hindi na siya jokes. As in, nagkaroon lang ng one time na naging seryoso yung usapan. Kasi nag-anxiety ako. Bakit laging joke? Ano ba? Bakit laging joke? Hindi pa kayo gusto? Bakit pa iniiwasan? Oo, at saka, Micaela, wag ka papayag ha. Sabi mo, wait lang ha. Put a ring on it. Hindi pwedeng salita-salita lang. Oo naman, no? Maarte din ako, no? Hindi na halata. At saka ngayon, di ba? Oo. Ay! Isa ng talk show host! Pero I'm so happy. Really, as in, itong lutong bahay has been a real blessing sa buhay ko. Dami kong natutunan. And ang daming reflection. Kasi nga puro conversation eh. So, my headspace, parang napupuntahan yung mga lugar na hindi ko ina-expect pupuntahan ng utak ko at this age. And
at this time of my life. Pero I'm so happy. Really, as in, itong lutong bahay has been a real blessing sa Yes. buhay ko. Dami kong natutunan. And ang daming reflection. Kasi nga puro conversation eh. Mm-mm. So, my headspace, parang napupuntahan yung mga lugar na hindi ko ina-expect pupuntahan ng utak ko at this age and at this time of my life. And yan sila, Miss Joy, yung management, hindi naman nagkulang sa pagpapaalalang. Nandyan sila. Naku Mikey, hindi na kita idadaan dun sa Ask Nelson na segment kasi kanina mo pa ako tinatanong. Pero magko-comment na lang ako, uulitin ko yung sinasabi ko sa iyo kanina. You're on the right track. Do it. Hindi ko alam kung meron akong lisensya to say this, pero you have my seal of approval. Wow, thank you, Queen Nelson. That means a lot. That means a lot. I appreciate it. Salamat. Sana mas mag-grow pa at promise ko naman, hindi ako titigil mag-aral. Hindi ako magiging complacent. I will remember your advice. And hindi ako magiging kampante. At sure ako naman, may tiwala ako na babarilin ako agad ni Paul kapag nangyari yun. So, I feel Yan. Thank you very much, Mikey. Alam mo, oo. Idadagdag ko lang napaproud ako sa'yo. barilin mo din ako pag nakita mo sa akin yun. Wag ka mag-alala. Thank you. Mm-mm. Papanggapin ko din. Thank you very much. Nelson, I had fun. Good night.